technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gone, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Sa pagpili ng herbal food supplement, mahalaga na masiguro po natin na nakukuha ng ating katawan ang sustansyang kailangan para manatiling malakas at malayo sa anumang karamdaman. Mahalaga ang mga sangkap na nilalaman ng herbal food supplement na iniinom natin araw-araw. Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement Plus C. Tulong-tulong ang mga sangkap ng Mark Capsule Food Supplement Plus C para protektado ang ating mga kasangga. Mag-Mark Capsule Food Supplement Plus C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of Jmar Marketing. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! iCured Coffee 18-in-1. Alam nyo ba na ang iCured Coffee 18-in-1 ay may sangkap na collagen, isang natural na protina na matatagpuan sa ating katawan. Ang iCured Coffee 18-in-1 ay may mataas na sangkap ng collagen. Ayon sa pag-aaral ng Baylor College of Medicine, kapag tumuntong tayo sa edad na 25 years old, dito nag-uumpisa na bumaba ang level ng collagen sa ating katawan na pwedeng magdulot sa atin ng wrinkles, pagluyloy ng balat, paninilaw ng buhok, palalagas at pagnipis nito. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Bili na! Constipation na solusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo makainom nito. Parang inuutusan niya akong pumaroon na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road, National Road, in front Macdo, Bacara Road. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bagong taon, bagong milyon 2024. At narito ang mga proof of purchase of POP na pwede mong gamitin para sa iyong mga entries. 3 sachets of Pride Powder 40 grams or 1 pouch any size of Pride Powder or 1 wrapper of Pride Bar 400 grams or 2 wrappers of Pride Bar 100 grams any variant. 1 box of Star Wax
floor wax any size, any variant. 1 box of white rose papaya soap any size. 3 sachets of Charm Fab Con 30 ml or 1 pouch of Charm Fab Con any size, any variant. 1 wrapper of Shield Bath Soap 60 grams or 1 box of Shield Bath Soap any size, any variant. 2 sachets of Smart Dishwashing Liquid 50 ml or 1 pouch of Smart Dishwashing Liquid or 1 label wrapper of Smart Dishwashing Paste any size, any variant. 3 sachets of Unique Toothpaste 10 ml or 1 box of Unique Toothpaste any size, any variant. Sali na sa bagong taon, Bagong Milyon 2024. See posters or visit our Facebook page for details. Promo period is from January 7 to March 8, 2024 for DTI Fairtrade permit number FTEB 182685 series of 2023. Aksyon! Radyo! Dumdumngeg kayo, iti DCJC, Aksyon Radio Worldwide. Sa gitna ng bawat pangyayari at kaganapan, nakatutok ang Aksyon Radyo. Sa mga pangunahing isyu at usapin, tinatalakay at binibigyang linaw ng Aksyon Radyo. Ang mga matamis at mapait na alaala na naging kabanata sa makulay na drama ng buhay, inilarawan ng Aksyon Radyo. Ang taos-pusong paglilingkod sa sambayanan nakaukit sa puso ng Aksyon Radyo. Ang Provincial AM Radio Network sa pinakamalaking radio network sa buong Pilipinas, Manila Broadcasting Company, Aksyon Radyo. Sa Lawag City, ang Aksyon Radyo DZJC 747 kHz sa AM band ng inyong mga pihitan. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Reno kakilyan padaanan ng ti programa tayo si Kakam Tilinteg with Attorney El Rene Kid Castro alas 2:14. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Doc Herbal Coffee 9-in-1, ang dating herbal coffee, pinabisa, pinalakas, pinasarap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sika Ken Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante itilinteg? Amwen ti kalintegan ditoy. DCJC Aksyon Radio iti sika Ken Tilinteg. Gaputa awan may laksid iti kawanam mo. Sika Ken Tilinteg. Iti kada Domingo alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag dagiti linteg ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika Ken Tilinteg. Naimbaga malim kakilyan sumangbay malim ti programa tayo si Kaken Tilinteg aw mana parang na po iti tawem 2024 January 7 kas kagangaya po makadakta ko rin tayo nga kankanayon ti suki tayo nga abogado may sa professor ken lecturer iti Benig Tilinteg para iti programa tayo iti kadawalem ti Domingo. May sa pong account officer ti Development Bank of the Philippines, professor ti Criminal Justice Education iti Northwestern University. Awan sa balya po ni saan nga ni Attorney El Rene Kid Ruiz Castro. Itang malayam na mapagsasaritam ti po ti anti-money laundering law. No sa dinno ti Pilipinas kitabda iti listaan dagiti pagpagilyam nga pakiserserkan dagiti makunkuna dirty money from drug trafficking operation, terrorism operation nga deto'y taptapo iti monitor ti Financial Action Task Force.
no dagiti salud-sud tayo anya kaniti makonkuna anti-money laundering law of the Philippines. Kasano ti panakadeterminar ti gobyerno dagiti maisarsarek ken mararamap dito'y pagilyam nga dirty money para kanito nga operasyon. May connector tayo po dito nga issue ti direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Babayan na iti nayatnag nga executive order iti kalabes anay turong iti Anti-Money Laundering Council. Tapno di kastakit ti Pilipinas by January kuna napikit di apo of 2024 ket may laksid tayon kadi iti pagpagilyam nga addape lang iti listaan iti Financial Action Task Force nga sampay nga nakapag-comply kadagiti alagaben when kondisyones tapno iti kastakit may katem iti nagam ti Pilipinas kadagupam da iti pagpagilam iti lubong nga monitorin na po ti Financial Action Task Force. Kinanya da kadi po iti bentahe or advantages para iti Pilipinas para kaniti OFWs no may katina po tinagam ti Pilipinas manipod kaniti pagpagilan nga iman monitor ti Financial Action Task Force nga pakisarserkam wenno pakapaspasamakan dagiti transaksyon iti money laundering. Amin dito ikan dumanto pa pong relevant questions may panggap kaniti paglintigan ken may silpo po kaniti kalikagom ti Presidente may danon to po kaniti sa balipay param ti programa tayo ang pakasangailan ti po diti sukitay nga abogado ni Attorney L. Reneo Kid Castro. Bueno, mapantoy engineer kasangwan na po iti formal nga interaction portion diti programa tayo imtiyo pelawatan diti pagsapulan mani po diti technical studio. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Minsan sabaw na feeling. Call someone sweet and refreshing. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Oh, let's bang araw at ang feeling ay sad. We don't like that. With your friends you can refresh, so enjoy lahat. We all like that. Maria's here. Make life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Enjoy the flavors of apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Make life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Available in apple, lemon, and lychee for only 38 pesos SRP per bottle. Drink responsibly. Magandang araw mga kaibigan. Ako si Celeste Sanchano, 29 years old at taga Bangged, Abra. Sa kasalukuyay isa akong medical staff. Bilang isang patient caregiver, madalas akong puyat, pagod at stress sa trabaho. Bilang resulta nito, halos mapabayaan ko na ang aking sarili. Nalilipasan ng gutom at nawawala na ng oras sa aking asawa. Laking pasalamat ko sa nagrekomenda ng paggamit ng mga iCare products. Kalakip ang kanilang iCare Supreme Coffee, iCare Capsule at lalo't higit ang kanilang Enjoy Capsule. Sa tuloy-tuloy na paggamit ko ng mga produkto ni iCare, nakita ko ang magandang epekto nito sa aking pangangatawan. Mas nagkaroon ako ng lakas, hindi lang sa trabaho kundi pati na rin sa aking asawa. Kaya't salamat iCure sa kumpletos ricados at epektibong produkto na hatid ninyo. Aksyon! Radyo! Hi
high blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road National Road, Infront Macdo, Bacara Road. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwara? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak na pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ng tama. Wag wasak, tayo-tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Dumdumngeg kayo, iti DCJC, Aksyon Radio Worldwide. Bueno, kakilyam na oras tayon, ti programa tayo alas 2:22. Tamang-tama gaya mapong ni Attorney Rene Kid Castro, ti guest tayo po para itinato yung issue about the anti-money laundering law. Gapota basay karo dito artikulo attorney kaya kunana the Paris-based Financial Action Task Force re-include the Philippines in the gray list in the June 2021 after the country failed a mutual evaluation by Asia Pacific Group on money laundering. The body had identified 18 deficiencies in the country's measures against money laundering and terrorist and proliferation financing. Of the total number, 8 are still outstanding. The remaining 8 action items plans that the Philippines has to address effectively risk-based supervision of non-financial businesses and professions. Number 1, lawyers. Number 2, accountants. Number 3, real estate developers and brokers. Controls to mitigate risks associated with casino junkets, enhancing and streamlining of access to beneficial ownership information, and taking steps to ensure that the information is accurate, up to date. Kunana dito. So, maragsakan ti apo nga makabasa ka dito nga pasit na ti artikulo. Well, kasang wala na po yung tema pa iti formal discussion na aluatin temete na po dito pangablaon ni Apo Abogado Attorney El Reneo Kid Ruiz Castro. Apo Abogado, good afternoon. Oho. Bakit? Anong nangyari, engineer? Yan kastamit din nagiti layat bulag ko nagpantay mo si manin si Gundaway wait lang siya tay anak siguro dito nagpantay yung manin iti
gundaway nga okay. may manin mangi-share ti sangkabasit nga knowledge tayo may panggip iti linteg. Aglalo iti topiko tayo tatang anti-money laundering act. So umuna ti amin kablawak dagiti kaya't na tagpa shout out ka diti programa yu sir kasi ko na dagat anak man ng gaya mo sir di na mabalin nga i-shout out na kami. So Eugene Pagdilaw, Seta Agustin, Carl Emil Tubiera iti identify na pa ito'y Pasis Sinait. Tamit din kay Mr. Rodolfo Solano, Cedric Paraino, Mark Louis Pascua, Noel Kasabay. Ken kastamit din dagiti amin nga naka-live nga buybuyak through deti Facebook page ti Action Radio ken nagiti agdingdingig iti digiti radyo da iti pagtayngan da. So amok pati including my mother kasi so nagatagdingdingig na ko and mother, good hopefully afternoon. I will be able to deliver well subject. So ang bottom line naman lang natin dito is for us to be able to share something about the topic, more particularly this anti-money laundering act. So ti kunam tatay sir, di ba, nagadute in padanon mo nga digiti impact iti daytoy nga linteg ket as of this time we are not yet compliant according to your readings in the latest news yung broadsheet na binasa nyo. So we are not yet compliant. So ang kasi this is something new to us because it's not yet that old. Kasi it was only triggered way back in 2000 yung under Republic Act 9160. Okay, so I think if I remember it right, that was the time when the bank, yung ating equitable PCI, correct. Lalo pa yung mga iba dyan, lalo na yung mga Gen Z natin, hindi na rin nila alam ito because unang-una, kapapanganak pa lang nila. So, yun. So, if I remember it right, correct me if I'm wrong, kasi hindi pa naman tayo ganun katanda noon para to remember that time na yung issue ng weteng, payola, na dinaan sa bangko through Equitable PCI Bank. So, that was yung nag-trigger yata. And during the time of former President Joseph Estrada. Yes, sir. Kasi ang ano natin, we will look into the deeper rationale behind the law. Kasi unang-una, bakit kaya noon ay pinatupad itong Anti-Money Laundering Act? Kasi basically, para masagot na natin, ang gusto lang ng batas na ito, although it is not only applicable to the Philippines, noon lang yung time ng issue ng ating dating Pangulong President Estrada na trigger yung ating country to come up to also adopt this law. Kasi previously hindi tayo nag-adapt, inaalaw nga yung paggamit ng dummy account with banks. So gagamit ka pa ng anonymous, pwede. But then when they came up with this law, pinagbabawal na yon. Kasi nga ang rationale, in simple terms, when you talk about Anti-Money Laundering Act, from the word money laundering is an illegal activity or prohibited activity. Diba? Yung mga illegal, unlawful activities. In the perpetration of a crime. So, ang punto lang dito is that the financial institutions, which include the banks, so it's not limited, although there are other financial institutions, which we will list it later. So, when you talk about financial institutions, ang bottom line lang kasi dito is that i-relate natin money laundering. Money laundering actually is
when a person knowing that any monetary instrument or property that they represent is brought about by unlawful activity. So, kasi ang nangyayari kasi dito, financial institutions are being used as instrument or intermediary in the transfer of money coming from illegal activities. So, nagagamit ang bangko, like for example, bangko, as a financial institution, nagagamit kasi ang bangko para sa pag-transfer ng pera na galing sa illegal na aktibidad. So ayaw ang batas na to, ayaw niya itong gawin ang mga financial institutions as instruments for illegal activities. So we all know, all across nations, we have this what we call mga gaya ng nabanggit nyo kanina, which is yung illegal drugs, di ba? So if I also remember it right, na penalize nga ang HSBC dahil dito in the US because HSBC was used by a drug cartel in Mexico in transferring a payment of drugs coming from Mexico to the US. So ginamit ang HSBC, and if I remember it right also, yung if my memory is correct, na-penalize ng HSBC ng almost 1 billion. Wow. So in a latest also in our country, so this is not all, this is just stating the facts, 'di ba? Yung nangyari lately, 'di ba po? When you remember it right, yung isang malaking bank din na pinasukan ng coming from a scammer, 'di ba? Yung transfer from Bangladeshi bank into a local bank na na-involve pa yung mga senior the manager. owner, I think the manager. Oh, yan, 'di ba? Meron siyang manager. Tapos yung manager na yon ay it was that client which was not conducted of a what we call KYC. Kasi we have a policy in financial institutions including banks that we have to conduct what we call KYC. Very basic. When you talk about KYC, it is know your client rule. So you have to establish who is really the source of that money. Okay, so that's the reason why sa ating mga tagapakinig din, when you transact in the bank, be patient. Okay, be patient also when the tellers or the new accounts or yung ating mga receptionist doon, na pag magtatanong sila, that is just part of the procedure. That is part of their compliance to AMLA. Kasi yun nga yung sabi ko, banks, also yung mga yung money transfers natin, na kung saan nagta-transfer tayo ng pera, di ba? Even sa GCash, pag nag-open ka ng account mo, tinatanungan ka ng identity. So, it is not because gusto kanilang pahirapan or to know data about you that they can use it in the future, but then again, it is more of their compliance to the Anti-Money Laundering Act. Kasi nga, yun nga, at the end of the day, what this law prohibits is that it should not, this financial institution should not be used for as intermediary for illegal activities. So, yun. Ayaw ng law na yan. Kasi kung titingnan mo kasi in the past, maraming mga ganyang nangyari. Like yung siguro ito ring amendment niya way back yung ating Republic Act 11521. Diba meron siyang amendment kasi from RA 9160, naging may amendment siya under RA 9194 in 2003, and then after almost 20 years nagkaroon ulit siya ng amendment through RA 11521
in 2021. So if my memory is right, yung amendment niya in 2021 is actually to cover yung latest na nangyari, 'di ba po, yung nangyari sa ating yung isang bank manager na 'di ba pinasok sa Bangladeshi bank and then to this local billionaire, ano rin ito one of the top 10 banks yata ng Pilipinas, doon pinasok. And then later on, it was found out na yung pera pala na yun, it was from a scammer in China. Kinuha niya sa Bangladeshi bank and then dineposit niya sa Pilipinas. So what happened is that, yun nga, because of the trust and confidence also of that manager, diba, pinigay niya yung trust and confidence sa kanyang senior officer na siya yung mag-o-open account. But then again, yun din ang paalala sa atin na we make sure na yung mga kliyente natin ay kilala natin sila. So more especially when these clients are those clients that are involved are foreigners. Kaya nga nabanggit mo kanina, sir, yung mga yung sinabi ninyong beneficial owners. So baka mag-fill up din kayo sa bank. Marami po kayong mga parang nagagalit tayo minsan. Masyadong nakikialam ang mga banks or mga financial institutions. Why is it that they are still digging some personal issues? So wag kayong do not be reluctant in giving this information because these are only for bank purposes. Hindi naman yan gagamitin sa sa illegal na activities kasi we will be answerable also under the law if we will maliciously use your personal information for any other matters as intended. So wag tayo sanang maging reluctant ay yung mga pigil sa ating pagbibigay ng personal information or we should also be patient when the process is it takes time for us to process such transaction like opening of an account. Kasi kung nag-open tayo ng account, ang daming tinatanong, lalo na kung isa kang korporasyon, so hiningan ka kung sino ano yung authority mo to open that account, meron ka bang resolution, so sino ang hingin ka rin ng kanyang General Information Statement, yung JIS yung sinasabi, information, hiningan ka ng articles of incorporation, so like for example, yung mga ganong requirements, and then kung nakita nila how are you related to this company like that, so hingan ka ulit ng maraming documents kasi it is their obligation. Okay, it's on their obligation to comply with this law. Kaya ngayong sinabi nyo, sir, di ba? Minamadali ay ni-remind nga ng ating Pangulong PBBM, di ba? Na sana as of this time, sana compliant na tayo sa standards, sa international standards kasi as of this time, yun nga yung sabi nyo po, di ba? Na hindi pa tayo compliant. Ano kasi ang the other peoples may ask, ano ba kasi ang benefit naman natin when we comply with this law? So siguro yung iba hindi nila ramdam yung impact nito sa atin kasi unang-una batas lang yan, hindi naman tayo nagtatransact ng million kasi malaking halaga ng pera. And in the statement from no less than the chairman of, I think chairman or president of the Anti-Money Laundering Council, kuna na abogado, kept this way, we can also shorten transactions so that OFWs could benefit out of this by way of using bank-to-bank transaction and other forms of sending money from abroad. My question na abogado is in regard to that. May panggap iti detoy
kasano kaliti pa nakamonitor na no bank-to-bank transactions dagiti OFWs nga maisarek dito yung Pilipinas? Okay, so unang-una, syempre, nangamin dito Siraya, there will be a limitation also when, di ba, yung ating most especially internationally, di ba, when you talk about OFWs across across almost all countries, merong Pilipino yan eh. So, siyempre, kung yung isang country like the Philippines ay identified to be a haven for money laundering, na maraming dumadaan na maruming pera sa ating financial institution. So ngayon, ang gagawin ng mga ibang country would be yung kanilang mga banking institutions, they will prohibit them from transferring money to the Philippines. So ang impact nito sa ating mga OFW should be limited only. Yung mga banks where they can transact. Kasi nga, ang country natin is not yet fully compliant with the law. So nawawalan sila ng access, okay, to possible to a form of bank transfers, okay, in the country where they are working, kasi our country is not yet compliant with international standards. Kasi yun ang nakikita natin. Kasi when you talk about money laundering kasi, yun nga yung sabi natin, the bank should the financial institution should not be used for as intermediary for illegal activities. And at the same time, eto kasing ano natin, di ba? It also affects yung ating mga entrepreneurs. They cannot transact with other countries. They are also kasi included. Yung worry nila dyan is that yung country na to identified na not compliant with money laundering, the suppliers would be would also be reprehensive, yung parang pigil din sila na ay wag na akong mag-transact sa kanya, baka mamaya yung tinatransact kong ano ay isang scammer din, mga ganon. Or yung kasi eto rin is also nakakababa ng ating financial system. Kasi ganun pala dyan na wala silang yung strict na batas to protect our money. So yung mga ganong thinking ng other countries sa atin would generally would affect also our economy kasi magkakaroon ng limit sa ating mga OFWs. Yun nga yung sabi ko, limitado na rin yung mga bank na where they can access possible transfer of their money from their country of where they are working to the Philippines. So yung mga ganon nakakaabala din, okay, sa ating mga sa ating mga OFWs. Kaya yun ang point ng ating mahal na Pangulo na as much as possible we need to be compliant so as to ease doing business in the country, and also for our OFWs for easy bank transfer of their remittances to our country. So yun yung nakikita kong isa sa pinakamalaking impact ng non-compliant to this AMLA. In fact, Apo Abogado, it was emphasized in the statement of Mr. Dabib of Anti-Money Laundering Council ko na dito of course, we don't want to be in the blacklisted jurisdiction. And if we will be on the blacklisted list, there are repercussions to that. And one of the repercussions is the effect of our transaction of our OFWs. Our OFWs usually send remittances to their families. If we will be blacklisted, the Financial Action Task Force would impose countermeasures on the Philippines and international financial transactions of Filipinos abroad, kunana. Yes.
Yes, sir. And such scenario could lead to higher cost, additional and stringent requirements, and denial of transactions. Correct po yung analysis po natin dyan, Apo Abogado. Talaga mapahirapan sila. Yes. Actually, kaya nga, yung ano natin dyan, mahina pa kasi yung ating means to establish yung identity of every individual sa ating country. Masyadong maraming yun nga, we cannot avoid kasi unang-una hindi naman kasi gaya ng ibang country na meron na silang national ID. Yung national ID it cross beyond other offices, hindi siya limited only to, diba, sa ating kasi meron kang ID sa LTO, may ID ka sa Pag-ibig, PhilHealth, GSIS, dami nating IDs. So we also have issues on yung mga namemeke ng mga IDs. So parang sa ating mga financial institution, parang double time din sila sa pag-evaluate ng ating pag-evaluate ng personal identity or personal information. Ang dami nilang hinihingi. So as of this time, muna tayo siguro sa ating mga tagapakinig, we should understand na hindi pat kasi tayo established sa ating mga records in the government. So hopefully in the future, magiging organized na rin siya with the introduction of this national ID. Kaya lang, as of this time, pati nga rin ako, papel pa lang yung binigay. Hindi pa binigay yung actual ID. So yun nga, yung mga, those are some measures that might help us address to this concern na siguro pag national ID, ginanya na lang, okay, ikaw to. Wala nang tanong-tanong sana. Kaya lang, as of this time, hindi pa nga na-issue yung lahat ng IDs. So, and not all are not yet covered by this national ID. So that's another problem. So ngayon, tiyagaan muna natin na kung sakaling you also transact with financial institutions, huwag kayong be patient enough na kung yung ating mga frontliners would be asking us additional documents, intindihin nyo na lang muna kasi hindi naman nila kasalanan yun because they do not want also their company to be a victim of these money laundering activities. Diba? Sabi ko nga, yung isang bangko almost na-bankrupt siya dahil sa pagbayad niya ng penalty in violation of this anti-money laundering. And one thing also, hindi lang yung company, pati na rin yung mismong empleyado na nag-accommodate sa'yo, there will be, that is in violation of this law, di ba? Merong ng corresponding penalty provided for in the law na parang pwede siyang pwede kang magbayad, pwede kang ma-imprison up to 4 years. If 4 years imprisonment or a fine of not less than 100,000 but not more than 500,000 or both. So yun lang sa failure pa lang to report covered or suspicious transactions. So kasi sa banks, like for example, okay, so start na tayo. Sino ba kasi yung covered diyan sa mga di ba pag pupunta ka sa bank, alam mo kung yung transaction mo would already 500,000, in excess of 500,000, okay, within 1 business day, so yun yung transaction mo, yan is already covered transaction yan. So meron silang $500,000 per day, $500,000 per day transaction. Yes sir. So mahirap din sa kanila na siyempre detect nila okay, meron ka ng 500,000 in excess of the 500,000 transaction, so 500,000 and one above
diba? Covered ka na ng AMLA, covered transaction na yon. So maraming mga tanong yan. So tatanungin ka ano yung source of funds, tatanungin yan. So saan galing yan? Ano yung source? Kasi nga, yun nga, lalo kung for example, siyempre pag ako yung nag-transfer ng ganyan, it's just a normal transaction siguro kasi employee ka naman, may negosyo ka, may profession ka. So sa kanila covered nga siya but it does not fall under suspicious transaction. Kasi meron ding tinatawag na suspicious transaction, yung kaduda-dudang transaction. Kasi yun nga yung that they need also to report to higher management. So for example, ang ano kasi dalawa yung transaction is covered and yung isa is suspicious transaction. Yung covered, pag yung transaction mo is in excess already of 500,000, so covered ka na ng AMLA. So merong gagawing recording ng financial institution na yan. So pangalawa is that yung suspicious transaction. So pag suspicious transaction, example na dyan is when the person transacting, diba, has no underlying legal or trade obligation or purpose or economic justification. So example na dyan is yun nga yung halimbawa estudyante, diba, estudyante magpa-fund transfer ng magpa-fund transfer or may nag-fund transfer sa kanya na 500 in excess of 500,000 pesos. So unang tanong diyan is yung estudyante na yan pag mag-transfer ng funds through his bank account, hindi ka ba magdududa yon? Saan galing yung 500,000 above? Wala naman siyang trabaho. So immediately in that transaction, the student will be questioned or investigated in the bank, abogado, because of the lang amount involved? Yes. I-establish lang yung source of funds. Kasi nga, ang ina-avoid lang ng bank, sir, yung gusto lang i-avoid ng bank is actually for the bank or other financial institutions to be used for illegal transactions. So ina-assure lang ng bank na hindi siya magagamit for illegal transactions. Kasi failure to make a report would tantamount to violation of this law and it does not preclude filing of administrative cases, especially for government financial institutions like us. Diba? Yung kasi you fail to perform your job. So yun ang natin diyan. So okay, abogado, we will go to other implications in the violation of the anti-money laundering law of the Philippines. In our discussion, gabuta makita ket very interesting dito. Although on a higher level, the presentation and issue that we are now discussing about the anti-money laundering law of the Philippines, ngam the point of discussion na po is very interesting because for purposes of information and education to our listeners, rumbing maamwanyo amin na po, manipod kadito yung resource person tayo po, may isang banker and at the same time professor iti Criminal Justice Education iti Northwestern University. Ipalpalawat ito amin dito, kalpasan pa iti palagip tayo iti technical studio. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Dumdumngeg kayo iti DCJC Aksyon Radio Worldwide. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Bueno, kakailan, damdam niya kipelam ti programa ti Action Radio Lawag, si Kaken Tilinteg with our resource person, Attorney El Rene Castro, alas 2:54. Usapang pangkalusugan, may iCure Coffee. Kalusugan mo, protekta
suplado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Hintang na to the max. Star Wax, the #1 floor wax. Andaan waterproof formula. Sibukan man itinanong, nagsubliti sila pititatar. Star Wax, Wax. Hintang na to the max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Narito na ang mga nakasubok ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg capsule. Ako po si Danilo Valera, taga Dolores Abra, 38 years old. Mataas po ang aking uric acid at hirap ako sa pagtulog sa gabi dahil sumasakit ang aking mga kasukasuan. Narinig ko sa radyo na magandang panlinis sa loob ng katawan ng iCure Capsule 750mg. 1 week pa lang akong gumagamit, umayos na ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi nung sinabayan ko ng pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. Kaya kayo mga kababayan ko, hindi kayo magsisisi sa pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. Maganda siyang panlinis ng katawan. Kaya bili na ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg capsule. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Bagong taon, bagong milyon 2024. At narito ang mga proof of purchase of POP na pwede mong gamitin para sa iyong mga entries. 3 sachets of Pride Powder 40 grams or 1 pouch any size of Pride Powder or 1 wrapper of Pride Bar 400 grams or 2 wrappers of Pride Bar 100 grams any variant. 1 box of Star Wax Floor Wax any size, any variant. 1 box of White Rose Papaya Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30 ml or 1 pouch of Charm Fabcon any size, any variant. 1 wrapper of Shield Bath Soap 60 grams or 1 box of Shield Bath Soap any size, any variant. 2 sachets of Smart Dishwashing Liquid 50 ml or 1 pouch of Smart Dishwashing Liquid or 1 label wrapper of Smart Dishwashing Paste any size, any variant. 3 sachets of Unique Toothpaste 10 ml or 1 box of Unique Toothpaste any size, any variant. Sali na sa bagong taon, bagong milyon 2024. See posters or visit our Facebook page for details. Promo period is from January 7 to March 8, 2024. Per DTI Fairtrade Permit number FTEB 182685 series of 2023. iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Magandang araw, ako si Sefa Galang, taga Cabugao, Ilocos Sur. Dati po akong nahihirapan sa pagtulog at hirap sa pagdumi. Inirepair po itong iCure 18-in-1 ng kaibigan ko at sa loob lang ng 3 araw na pag-inom ng iCure 18-in-1 ay bumalik ang aking magandang pagtulog
at naging normal din ang aking pagdumi. Kaya salamat sa iCure 18-in-1. iCure Coffee 18-in-1. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sika Ken Tilinteg. Okay, dan eksakto alas 3 oras tayo para iti programa tayo. May isang reaksyon ng idanon tayo itinito yakan ito. Kahit nakadingasawen apo abogado nga no maparigatam dito OFWs nga mangisent karigiti ipatulod da dito'y Pilipinas. Ket epekto dito'y dito problema tayo kung namit lata dito siguro it's about the issue apo abogado nga dito interpret tayo dito kayat nasa wem dito reaksyon na mariparigatam nga mangipatulod dito OFWs kaditi pauit da dito Pilipinas gapo ka dito nga problema tayo kaslakas dya apo abogado. So kayat nasa wem nga with the status or situation may panggap ti non-compliance ti Pilipinas para iti ati kondisyon ti Financial Action Task Force nga maparigatan dagiti OFWs nga gipatulod kariti kwarta dagiti Pilipinas kaslakas jay. For your reaction please. Kasi because we are also part of the international community. Kasi teko natin nga rodon kadwan kadagiti ay nagadon ti Pilipinas makita miti all over the world. So and we are also dependent to remittances coming from our OFWs. So ngayon when our country is not compliant with this AMLA, it will be hard up for them to transfer their money from their country where they are working to the Philippines. Kasi kokonti na lang din yung mga financial institutions that would be dealing with our country. May pag-aalangan na yan. Kasi nga may pag-aalangan sila to transact with us kasi nga identified tayo na yung ating financial institutions are being used for money laundering activities. So tatlo kasi yan steps in money laundering. Unang-una is we have this what we call tatlong layers yan or stages in money laundering. Unang-una dyan is yung placement, yung pangalawa is layering and integration. Yung placement na sinasabi is when the bank is being used for deposit or financial institutions are being used by money launderers in the form of deposit. Direct silang nagde-deposit sa bangko. Kaya kayo, kung meron kayong mga napanalunan sa mga illegal gambling. Ako, pag pumunta ka sa bangko, 'di ba? Ang daming coins. Tapos ide-deposit mo 'yon. Tatanungin ka talaga ng bank, saan galing yang na 'yan? Pera na 'yan. So, ano pong trabaho nila? So, tatanungin na lahat nila 'yan. So, it does not mean that they are denying you access to financial institutions because of who you are. Only that they are complying with the law, okay, which is the Anti-Money Laundering Act. Kasi ang bottom line natin dito, the bank should the financial institutions including the bank should never be used for money laundering activities. Ang pangalawa diyan is yung layering. Ito na yung may mga tawag nito yung there is now sending of money through various financial transactions through GCash, di ba?
So ginagamit na yung mga ganyan, yung mga online platforms in sending di ba pag nasa GCash ka, GCash for example, yung app ng GCash. Pag when you open an account with GCash, tatanungin doon kung ano yung profession mo, and then magkano yung maximum limit of your transfer. Siguro natatanong nyo sa sarili nyo, ano to, ininsulto tayo ng GCash? Bakit tinatanong yun? So that is part of their due diligence also, because they have to comply with the law. Another, kasi nga yung sabi ko, magaling na rin ang mga money launderers. Hindi na lang directly that they go to the bank to, kasi alam nahawakan nila yung pera nila sa kanila lang nakahawak yung milyon-milyon. So syempre dadaan nila yan i-deposit sa bangko. So yun ang una, which is placement. Yung layering pwede rin nilang ipadaan through sending money through financial transactions. Yan. Through GCash, pwede rin bank to bank yan. Pwede nga yung bank, gagamitin nila through GCash and paulit sa bank, which is yung third one is integration. Yung pera na yon pumasok sa, halimbawa sa isang bangko, and then nag-fund transfer sa GCash. Sa GCash, itatransfer sa isang legitimate individual, gagamitin na sa legal na activity, which is parang papapatayo na ng negosyo, ganon. So, these are the 3 steps in money laundering na as much as possible, gusto yang i-trace ng financial institution in compliance to this AMLA. Kasi nga, kahit sabihin na natin na naging malinis na yung pera, kasi bumalik na yan sa ekonomiya as legal transaction kasi ginamit na sa pagpapatayo ng negosyo, but then again, the source is still remains to be illegal. Yun ang prevent ng law na to. So there are a lot of different forms. Marami yan na how money laundering is committed. So una yan is you transact. Pangalawa, if you conceal, okay, yung source. Conceal yung source. Para naman, kaya tinatanong ng mga frontliners natin sa financial institution, yung source of funds, kasi ayaw din nilang sila yung masisi na they did not exercise due diligence. So, pag pumunta ka sa bangko, kasi minsan may mga nagtatanong ng mga clients na ang higpit ng bangko na yan. Kasi sa government banks, mas mahigpit pa kasi it does not only damage the image of the bank, but also the employee himself. Kasi pwede siyang kasuhan ng administrative case in violation of this law. Kaya masyado maingat din sila in also getting information about suspicious transactions or covered transactions. Tapos yung mga rin, pwede kasi magiging you help assist, ganyan, kung sila na yung parang ang tingin kasi pag halimbawa pinadaan nila sa bank na yan na without exercising due diligence, pwedeng i-presume dyan na sila yung mga frontliners, yung halimbawa tellers, bank tellers of the bank, ay they even assisted in the performance of this money laundering activity. Kaya nagiging stricto rin sila. Kaya sana intindihin natin. Kasi ang gusto lang nilang establish dito yung identity ng tao na nakikitransact sa ating mga financial institution. So gaya ng sinabi ko kanina, example na yan. Suspicious na kasi yan, halimbawa estudyante, mag-deposit ng 1 million, hindi ka ba magdududa doon? Diba? Baka naman yung pera na yun ay galing sa illegal activity. So, pero kung sinabi naman natin na kilala mo naman na yung bata na yun ay isang artista, so justified. Ilalagay doon, source of fund, talent fee. Okay, so understandable yun. Hindi na, siguro yung frontliner na yan, hindi na yan gagawa ng report kasi nga establish niya yung identity of that person. Pero kung halimbawa, wala naman siya, estudyante lang siya, pero magde-deposit ng milyon-milyon. So, there is, una yan na example ng suspicious transaction kasi there is no underlying trade.
or legal or trade obligation of that particular individual, like a high school student, di ba po? Okay, so another one also is yun nga yung nangyari sa isang malaking bank, di ba? Na scammer pala yung nag-deposit. Ang saya-saya mo kasi sa manager, wow, meron kang instant 100 million deposit sa iyong branch. Kasi instant na yon, target ka na sa binigay na target ng company nyo or bank or financial institution. So, target ka na. But then again, the client should be properly identified. Yan, scammer. So, nadawit pa tuloy yung manager na yon at nakasuhan under this law. So, or any other form of circumstances that is analogous to what we have discussed. So, there are, yung tanong na naman ulit siguro ng mga tagapakinig natin, what are these unlawful activities? So, lahat na ng mga illegal activities na alam nyo, like for example, yung mga bribery, ganyan, di ba? Ngayon, pati bribery, dumadaan na rin sa mga bank transactions through financial institutions. May mga malversation of funds, mga ganon. Okay, and other crimes, okay, of similar nature, mga ganyan, yung mga terrorism, kasi iniiwasan din yan. Yung mga mga weteng, illegal pa rin yung weteng, di ba po yung ano natin? What else? Yung mga carnal activities, minsan dinadaan rin yan sa bangko, deposit mo na yan sa account ko. Okay. So what else? Mga smuggling activities. So yun yung mga mga sample crimes that are considered illegal activities under the AMLA. So pag titingnan mo naman, generally speaking, basta it is not in accordance with law, okay, so that is considered illegal. Okay. Abogado, kung natin tayo mapektaran na ti bank transactions, na ti OFWs, no agtultuloy kasi ti sitwasyon that we could not comply with the regulations prescribed by the anti-money laundering law or by the Financial Action Task Force, mapektaran kadimet kas pagaringam na iti negosyante nga mayat nga umutang kariti bangko, and in what way nga digitoy ket mapektaran nga transactions with this situation iti pagilyamtay nga Pilipinas. May lalawag to amin ditoy kalpasan man pa iti palagip tayo mani pa iti technical studio. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. San Miguel Pale Pilsen, sarap, laging kasama. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. Daming gusto ako mawasak. Bakit inom nagtutulong sa pagwara? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak sa katutak sa pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala, inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama, lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong, the number one, pinito ang tama. Drink responsibly.
responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Christian James, 22 years old at kasalukuyang naninirahan sa Rojas, Isabela. Nais ko lang ipabatid sa inyo ang bisa at kagalingang nakuha ko sa paggamit ng iCure products. Matagal ko nang dinadanas ang sakit na asma. At tuwing dadalahikin ako ng panghihina at hirap sa paghinga, kinakailangan ko pang gumamit ng mga inhaler para lamang maibsan ang ganitong uri ng sakit. Pero nang subukan kong gumamit ng mga produkto ni iCure, lalo na ang kanilang iCure Supreme Coffee, kasabay ang pag-inom ng iCure capsule, nabawasan na ang aking panghihina. Hindi ko na kailangan pang bumili at gumamit ng iba't ibang klaseng inhaler na kung susumahi talagang magastos. Kaya mga kababayan, bata man o matanda, well recommended ko ang produkto ni iCure, lalo tigit ang kanilang iCure Supreme Coffee at ang kanilang iCure capsule. Aksyon! Radyo! Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Nasubukan ko kung minsan ako'y nasugatan na year dito sa aking balad. Ang ginawa ko po ay pinapatakaw lang ng pulbit. Napakabilis maghilong ng sugat. Sa ramdam ko ay napakaganda po sa katawan. Ako'y maagang magising, nakakapagtarba. Kung masyadad kumaito, ako'y nang-aari pa sa palayan. Gusto ko rin ko po, 6 na taong gulang. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road, National Road, in front Macdo, Bacara Road. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Kastan o Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Bagong taon, bagong milyon 2024. At narito ang mga proof of purchase o POP na pwede mong gamitin para sa iyong mga entries. 3 sachets of Pride Powder 40 grams or 1 pouch any size of Pride Powder or 1 wrapper of Pride Bar 400 grams or 2 wrappers of Pride Bar 100 grams any variant. 1 box of Star Wax Floor Wax any size, any variant. 1 box of White Rose Papaya Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30 ml or 1 pouch of Charm Fabcon any size, any variant. 1 wrapper of Shield Bath Soap 60 grams or 1 box of Shield Bath Soap any size, any variant. 2 sachets of Smart Dishwashing Liquid 50 ml or 1 pouch of Smart Dishwashing Liquid or 1 label wrapper of Smart Dishwashing Paste any size, any variant. 3 sachets of Unique Toothpaste 10 ml or 1 box of Unique Toothpaste any size, any variant. Sali na sa bagong taon, bagong milyon 2024. See posters or visit our Facebook page for details. Promo period is from January 7 to March 8, 2024 for DTI Fairtrade permit number FTEB 182685 series of 2023. Pilit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pilit na ilabas mo. Makikinig ako. Pilit na ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pilit na ilabas mo. San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Aksyon! Radyo! Dating oras kasagsaot na kayo ni Doc Herbal Coffee. Available 9-in-1 Insulin Plus and 21-in-1 with collagen and glutathione. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride detergent. Usapang pangkalusugan. May iCure Coffee. Kalusugan mo, protektado. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax.
The #1 floor wax. Adaan waterproof formula. Sibukan man ni Tinanong, nagsubliti sila pititatar. Star Wax Wax. Tindaw na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Nicole Artates, taga Santo Domingo, Ilocos Sur. May bukol ako sa likod, natakot ako magpa-opera. May nakapagrekomenda sa akin na gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Unang linggo pa lang ng paggamit ko ng iCure Capsule 750 mg. Naramdaman ko na ang aking kaginhawaan ng aking katawan. Kaya kayo, subukan nyo nang gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Maganda talaga siya. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Wow! One item left na lang daw! Pero zero sold naman sa seller profile. Teka! Baka online shopping scam yan! Tandaan, i-legit check bago mag-send money para G-Safe tayo. A security reminder from GCash, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Aksyon! Radyo! Sika Ken Tilinteg. Okay, maraming salamat. Napakadaming commercial ang programa po natin. 10 minutes nga derderetso. Wala ko natin apya po, imunagundaway nga mapektaran biti OFWs karijay transaction in sending their money kariti pampamilyada po rito ipagilyante na Pilipinas. Ngayon binasbasa tayo po rito artikulo awamit ke dia po rito ibagana nga mapektaran nagiti possible businessman nga ag-interesado met umutang iti bangko. Gapot ako na ni Apo David, basically there's already reputational risk on the Philippines, particularly on our economy. It may affect our credit rating. As we all know, the World Bank, the International Monetary Fund is also looking into the status of the Philippines regarding the gray lists. It might kuna na pong bagado, also affect foreign direct investment in the Philippines
Because if you don't exit in the gray list, they might think that our anti-money laundering law or anti-money laundering counter-terrorism financing is not adequate. Lastly, Abogado, because of limited time for our reaction, please. Yes, sir. Kasi although kung natayo ko man no, domestically hanmat nga issue ti panagpautang aya kadagiti entrepreneur sayo or negosyante tayo. Kasi naganan abamot iti irwarda nga ipasok da nga kwarta through the bank kasi bangko pa iti agirwar ti pondo. Kasi through lending, di ba, so agirwar. But in the case of the economic nga rod, sir, nga it might affect the credit standing of the country. So kaslamat lang adigit just like for example yung ating mga LGUs, di ba? May mga evaluations na they need to comply, governmental regulations that they need to comply in order to achieve yung kanilang seal of good housekeeping, mga ganon, local governance. So pati rin yung country natin meron din ganon. So kami naman na as lending institution, when we extend loans to organizations, like for example, one of the evaluations, tinitingnan namin yung compliance ng aming mga prospective clients. So, with the respect to our country, also availing loans from international financial institutions like World Bank, Asian Development Bank, tinitingnan din nila yung kanilang performance, which include compliance to AMLA. Kaya it will affect yung ating credit standing. Another thing also is that yung kanyang direct investment, gaya ng explanation ko kanina, you lose the confidence of the investors to our country if they know that our financial institutions are not in compliance with the Anti-Money Laundering Act. Kasi ito nga yung sabi ko, ang perception kasi nila is that the financial institutions are being used for illegal activities. So sino ba naman gustong gustong mag-invest sa isang country na engaged pala or tolerating financial institutions for money laundering activities. So yun ang nakikita ko diyan. Kaya very important. But then again, when you talk about the Anti-Money Laundering Act, although most of dito sa ating discussion, nababanggit lang natin financial institutions, there are also other institutions covered by AMLA. It does not only banks. It also include other financial institutions like mga quasi-banks, mga foreign exchange dealers, pawn shops, money changers. So pag pumunta ka dyan sa mga ganyan na companies, mga remittance and transfer companies, they are covered by AMLA. So mga insurance companies, even jewelry companies, kung halimbawa kayo ay meron kayong mga transactions with pawn shops, di ba? Na amounting to 1 million, nire-report din yan. Okay, so malawak tong coverage nito kasi like etong latest development, 'di ba? Meron nga siyang amendment ng 2021. So kinovered na rin niya yung mga real estate developers and brokers. Yung mga nagbebenta ng lupa and also with offshore gaming operators. So yun, mga offshore gaming operators, yung mga sa casino, so kinover na rin nila na 'di ba, mga winnings ganyan. So they are also covered under AMLA. So hindi yung kagustuhan ng gobyerno natin na pahirapan tayo with the but it is in our compliance with international law. So dapat yun ang lagi nating tatandaan na hindi ito ginagawa. Basically it is not to make our lives harder. But then again, it is only intended to compliance with international standards na ang hangarin lang ay hindi dapat magamit ang mga financial institutions for money laundering or illegal activities. So yun lang naman So
tayo naman, kung may mga hiningi silang documentary requirements for our compliance, we have to understand na hindi ito pahirap sa atin, kundi that is also a way of protecting us also. Diba? Na yun nga, lalo na ngayon sa ating country, lahat na ay dumadaan sa financial institutions for our business transactions. So, habang dumarami yung mga business transactions being done through financial institutions, dumarami rin kasi yung mga manloloko. And using the ang transactions po natin is through social media, through text messages and calls, abogado, because of the digitalization program of government. Kaya sana maintindihan natin. So just wait. Siguro ang kulang lang natin ngayon is yung how to ease the process mas mabilis yung ating transaction. So hopefully gagawan din yan ng paraan ng gobyerno para yung ating transaction ay mas mapadali, na it will not compromise also our compliance with the Anti-Money Laundering Act. Okay, abogado, because of limited time, ni Attorney El Reneo Kid Castro, we can also contact him through Instagram, El Reneo Kid Ruiz Castro, and then through Twitter, Attorney El Reneo Kid Ruiz Castro, or even in TikTok and YouTube, Attorney Kid Castro. And yahoo.com, meron palang yahoo.com siya, kompleto ang digital platforms na. Mabali niya kontakin ni Suna po for legal advice. Tayo Suna po ti regular nga professor tayo and lecturer, may panggap iti paglimtigan like the anti-money laundering law. Abogado, thank you and happy Three Kings nga pala and your family. Okay, same to you, sir. Same to you. Kin kastamit yan dagiti nayat nga dingdingin. Thank you very much and have a good afternoon to all. Good afternoon and thank you very much once again of your contribution, abogado, and precious time para ka dito programa ito nga si Kaken Tilinteg. Parang naging programa mo na rin dahil palaging ikaw magiging resource person po namin. And hopefully meron na rin akong may invite na iba, sir. So I will sana invite them also para for a while mabago rin yung taong nakikita nila. Di okay lang naman. We appreciate very much your participation, abogado. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Welcome, abogado. Okay, dito na po tinakabuklam dito programa dito malim na with Attorney El Reneo Kid Castro. Iko natin na po is our professor and lecturer iti Beneg Tilinteg para iti programa ito si Kaken Tilinteg. Itinagan ni Engineer Daryl Camarao. Maraming salamat, Engineer. And tinagan pa ni Station Manager Attorney Nick Malasig. Siyempre ito ika-aksyon nyo ni Action Rolandose. Ibaso tayo po, lastly, ito buhay ka na tayo by Facebook ni Madam Virgie Jarvis of London, ni Lolita Verdadero. Madam Lolita Verdadero, good afternoon, Action Radio. Maraming salamat, good afternoon too. Kada kay amin, maraming salamat, Happy Three Kings. Kada kay amin na sa pada. Happy birthday nga pala to my beloved mother. Happy birthday, mother. Good luck, good health, and long live. Maraming salamat po. Sika